morning, people! Joyce Habit Bartolome here! So, for today and for this episode, guys, I'll be doing a week before ang aming travel. Wife Life Diaries muna tayo, guys. Kasi nga, hindi ko kayo nasasama sa ating mga buhay-buhay. So, kagigising lang natin today. Gusto ko pa talaga matulog. Pero, guys, naalala ko, meron nga pala akong in-order na sweet potato. So, habang maaga-aga pa, it's 10 a.m. now, magluto tayo or gawa tayo ng baked sweet potatoes. Ang inspiration natin ay ang Don Quixote na sweet potatoes, guys. So, meron ako dito, I ordered from Sunrise Fresh, guys. Alam nyo ba, syempre alam mo naman, hindi tayo laging splurge, no? May pagka-crips din ako. Ano tayo, nag-weigh tayo ng mga gastusin. So, sabi ko, shucks, ang sarap niya, pero guys, isang box is 980 pesos ng sweet potato. Hindi ma-justify. Bumili ako the last time. 550 per kilo. Tinry ko and ang sarap niya talaga. So, alam niyo ba, hindi ko kasi kayo na isama sa vlog. Pumunta ako ng Tagaytay for a wedding. Bumili ako. Sabi ko, bakit di tayo mag-support local, guys? Bumili ako ng mga sweet potato natin na local. Yung ube, guys. Ang layo ng lasa. So, I need to buy ulit. So, ayan, buksan natin. Ito ang itsura niya. 980 pesos ang sweet potato na ito. Ano lang siya, guys, ha? Konti lang yung stocks niya. May times na gusto ko umorder pero sold out siya. And ito pa yung murang version. May version pa siya na 1,350 per box. So, buksan natin. Ganyan ang itsura niya, guys. So, this box is 2 kilos ng sweet potato. So, yan. Di ba? Sabi ko kasi, magka-itsura lang naman sila ng kamote natin dito sa Pinas. Pero bakit ganon? So, for today, si Jello ay tumatakbo sa gym. So, ako, gawa tayo ng, kasi guys, ang laman ng isang box is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 for 980. Tingnan natin kung magkano yun per peraso. Yun, guys, kung kakilala nyo, kasi nakikita ko kapag shopping, ay si Joyce yan. Guys, not all the time. Ano yan? Si 140 pesos isa. Mas mura kapag bumili ka. Ayun pala, sa mga hindi gustong bumili nito, meron sa Mitsukoshi, kung malapit kayo sa BGC, 80 pesos yata tinitinda doon. Roasted na, hindi mo na iluluto. Pero, guys, chinek ko kasi, is it healthy? Kasi tayo ay for the healthy era talaga naman. Wow, sana panindigan natin ito. Ayun, tinignan ko kung anong mga benefits ng sweet potato. Nakaka-help din pala siya sa pag-grow ng skin. Isa pa sa binibili ko is pomegranate. Nakita nyo na yan, pinost ko yung aking mukbang sa aking mga social media accounts. Guys, maganda rin siya for glowing skin. Kasi nagkahanap ako, ganun pala pag-trentahin, no? Mag-share ako sa inyo ng mga ginagamit ko, anong mga gagawin natin as a trend tayo na gusto kong mag-glow from within. Kasi tulad yan, meron tayong pimple dito. So, bukas naman isasama ko kayo, magpapa-facial tayo. So, yun na nga, ano nga bang agenda natin? Tayo ay magro-roast ng kamote. Kamoteng hapon. Gawa tayo ng 3. So, hugasan ko muna to, guys. Tapos, i-air fry ko siya. So, bake ang process natin, okay? Tasan muna natin ang mga sweet potato natin. Tapos, i-air fry na natin sila. Okay. Ito na tinuyo, no? So, yan. Kasi guys, medyo mahaba ang process niya. I-air fry natin siya 200 degrees at 20 minutes. Pasok na natin siya sa air fryer. Okay. Yan guys, 100. Ano natin siya? 200 degrees at 20 minutes. Buksan natin to. Yan. And then wait lang tayo. Yan. Ngayon naman guys, ang next natin gagawin is kukuha ng lakas ng loob kasi kailangan natin mag-morning workout. Day 1 na naman tayo. February na ngayon pa lang tayo mag-workout ulit. Kasi guys,
pag wala akong magawa dito sa bahay, chat GPT ako, what to do, what to eat. Alam mo yun, nakaka-relate ba kayo kapag trentahin na kayo, what to eat in a day, what exercise to do kapag ganito ang lifestyle, guys, try nyo. So, nag-recommend sa akin kahit mga 30 minutes na strength workout, like mag-squats kayo, mag-lunges kayo, kasi nga ako, 'di ba? Ang work ko is a wedding content creator talaga mostly. So, nakatayo ako ng 8 hours, 12 hours, 16 hours at nagda-drive tayo. So, nagbubuhat tayo ng mga camera all day. So, kailangan malakas ang likod natin at ang paa natin. So, ito na, magbibihis na ako para mag-home workout lang naman ako. And guys, recommended din pala kasi nga gusto kong mag-lose din ng weight. For 54 kilograms ako ngayon. Gusto kong maging 49 to 50 kilograms. Bumalik sa dati kong, yun talaga yung average ko na timbang. So, sana magawa natin yan. Ang recommended is for me to have 8 to 10,000 steps per day. Guys, kahit maglakad ka lang, gumalaw ka lang, yun, di ba? Parang, di ako sanay, no? Pero ngayon lang tayo nag-day in the life sa bahay. So, yan, mag-workout naman ako. Tara, let's! Okay guys, bago tayo pala mag-workout, kunin muna natin. 20 minutes na, nag-prepare ako ng ice bath. Ganun ba yun? Kasi need mo ilagay yung sweet potato sa may ice ng water para lumabas ganun, para lumabas yung flesh ng pinaka potato natin sa may balat niya, para ma-achieve natin ang kanyang pagka-donkey na sweet potato. So guys, mas maganda palang binimig ang sweet potato kasi nagka-caramelize. Itong specific na sweet potato na to nagka-caramelize yung kanyang laman. Kasi ang lasa niya guys, hindi parang sweet potato natin dito sa Pinas. Ano siya, yung lasa niya parang chestnut. May kaibahan pala yun. I-research ko siya, yung mga kaibahan ng sweet potato here sa Philippines. Mas bland siya. Tsaka hindi ganito, hindi nagka-caramelize. So yan, isoak lang natin siya sa iced water for 2 minutes and then balik natin siya sa air fryer for another 20 minutes. Tapos doon na ako mag-workout. Okay, balik na natin siya sa air fryer. Grabe, hirap magbuhay, miss. So yan, balik muna natin siya. Nakita nyo pa? Tamad kasi. So, okay. Balikan muna natin yan. Mag-workout muna tayo. Let's go. Guys, naaamoy ko na yung kamote. Ang bango. Okay, for our first workout, let's do a 12 na squats. Next naman is reverse lunges. 10 daw per leg. Bigat ko na. Then, next naman is glute bridges, 15 reps na. Yan guys, di siya magandang angle, so mamaya na lang, patapusin ko na lang yun. Next naman guys is push-ups daw, 8 to 12 reps.
mag-modified muna tayo dahil hindi pa naman tayo magaling mag-push up. Now, ay, ang na-realize ko, ang bigat ng katawan ko pala. Okay. 8 muna tayo for today. And then, mag-plank tayo for 30 seconds. Kuha tayo ng timer dito. Akala nyo ang dali, no? Pero pag ang bigat pala ng katawan nyo. 30 seconds. Na plank. Tagal ko lang hindi ginawa to, guys. Okay, let's go! And then last natin is bird dog. 10 per side. So, ganito ang bird dog, guys. Parang alternate siya. I-extend mo. Ay, do ka siya. I-extend mo siya, guys. So, yun nga. The idea is extend ang ating arms and legs alternately. 10 per side. Shucks. May liit lang kasi yung space natin. Uy! Dito na lang ako. So, yun guys. First set pa lang yun. Gagawin pa natin yan ng 2 beses. So, huwag na kayo sumama kasi baka nahihirapan ako nun. Update ka kayo later. Ang hirap. Ay, binuksan yung ilaw. Okay. Na-finish natin siya at 20 minutes guys. Akala mo, ang bilis lang. Ang bigat ko, ang hirap. So, ang maganda dito, luto na yung kamote natin. So, yun ang motivation natin. Kumain na tayo ng kamote, guys. Change of plans tayo today. Papasok pala si Jello today. Tawag doon kamotivation. Kamotivation. Kamotivation! Kailangan sabay mo matapos Witty. yung luto. Witty ka doon. O, tama guys. Try natin yung best natin. Habang nagluluto ng kamote, gawin natin ang workout natin. Diba? For a healthy body. Basta yung mga kamotivation mo dyan. Hello mga ka-motivation! Ay, ganda nun. Si Jello guys, nagbibihis siya. Kaya tayo nandito angle. Kasi, di ba, dami nating salamin. Kasi guys, it's Kong Shi Fa Shai! Happy Chinese New Year! Tumatawa, papasok siya. Pinatawag sila sa kanilang office kasi nga global sila. So, walang holiday. So, tayo, guys, ang next natin gagawin, hindi ko na kayo sasama, maliligo lang ako. Huwag kayo sumama, maliligo nga ako. Tapos, kakain ako ng lunch. Tapos, later, samahan nyo ako. Ito yung mga preparation natin before tayo lumipad, papuntang Japan. Samahan nyo ako mag-pack ng ating things 1 week before ang ating lipad. Habang maaga pa, mag-ayos tayo dahil busy tayo this entire week, okay? Ka-motivation! Okay guys, kahinga-hinga na tayo from the workout. Siyempre, kailangan ko muna ipakita sa inyo ang ating ginawang sweet potato, guys. Ito na siya. Kung makikita nyo dito, yan o. Ito yung na-UP ko kanina. Nag-caramelize na talaga siya. When I say parang donkey. Parang donkey. Ang kaibahan niya guys kasi yung nag-sweet potato ako ng local, yung loob niya kulay ube yun. Pero alam mo yun, ito kasi guys, yellow yung inside. So, kita nyo, sa mga hindi pa nakaka-relate dyan, guys, ganito yung sweet potato ng donkey. Kung nakakain na kayo ng chestnut, ganun yung kastanyas, ganyan.
Yung lasa. Kain tayo. Nutty. Very sweet. Sobrang sarap. Si Oa. Healthy to, guys. Make it as your breakfast, your snack in a day than eating junk food. Promise, your body will thank you for it. Ang sarap, guys. Super. So, it's 11:24. Mamumove ang ating lunch. Kasi heavy ito. Kainin ko muna yung kalahati. And I'll see you later. Hello guys! So, welcome to our humble abode na Miss Pad, aka ang aming Airbnb and our extension ng aming closet. So, for today, for this part naman, let's pack with me guys as we are going to Japan. Getting ready tayo sa ating magpunta sa Japan. So, samahan nyo ako ang mga kaganapan natin bago tayo umalis. Kumaga nun. So, yan. Meron kasi dito. Yan. Yung closet namin dito. Talagang yan ay ang aming closet for all our winter clothes. Nandito rin ang mga maleta namin. So, yan. Kung gusto nyo yung ma-experience ito, this is our Airbnb na Miss Pad. Yun. Go for it. So, yan. Samahan nyo lang ako for today's video. Ano ka lang. Ang maganda kasi dito, guys, makakapag-outfit check ako. Kasi nga, meron kami dito super ka-duper wide na, full length mirror. Bukas muna tayo ng aircon at ng ilaw. Sa mga hindi pa nakakita ng aming another unit, ito ang aking pink inspired room. Yan guys. Ang design nito ay all in my mind. Pero syempre tinulungan tayo ng ating interior decorator. Yan. Bukas tayo ng aircon. And bukas din tayo ng TV. So habang ako'y nag-ayos-ayos, manonood lang rin ako ng TV. Nahihilig ako manood ng TV ngayon. Doon ako nanonood ng mga vlogs. And guys, nakita ko pala na mostly ang mga nanonood sa aking vlog ay sa TV, 60%. So, yung mga, mga chismis ng mukha natin, kita-kita nyo pala. Hindi ko alam. So, yan. Buksan ko lang. Labas natin ang ating mga maleta. Yan, guys. Pakita ko lang rin sa inyo. Kasi yan, yung part na yan, yan talaga designated for the maletas. Tapos, ito yung pinaka-closet. Naka-desuse siya. Para nga, guys, pag may mga guest kami dito, hindi sila madidisturbo. Okay? I just want you. Yeah, boy. Lalarga na naman ho ang mga Bartolome. Layas na naman tayo. Naka-ready na dito ang aking mga winter clothes. Saan kayo? Dito tayo. Dito kayo. Yan, kasi nga, it's already Tuesday today. May mga weddings pa ako. Bago kami umalis, syempre, kayod lang tayo para tayo ay maka-alis ng matiwasay, So, yan. I'll be sharing with you. Ay, nakalimutan ko naman. Umakit ako dito. Kalimutan ko naman yung lalagyanan. Babalik lang ako sa aming isang unit. Tas, akit tayo ulit dito. And I am back. Nakuha ko na ang aking mga vacuum na bagong bili ko na naman, guys. Kasi nung pinalondry ko yung the last time, parang hindi siya nakabalik. So, yan. You're using vacuum. Ang maganda pala dito, guys, sa YouTube is malalagay ko na yung link ng mga binibili ko, no? Kasi nga, sometimes may mga nagtatanong sa inyo, Joyce, anong ginagamit mo? Pero ngayon, guys, ang gusto ko lang gawin ay sumayaw. I just want you. May nakita kasi ako sa Instagram. Lagi lang siya sumasayaw ng wishlist. I just want you. Parang kaya ko rin yun. Sumasayaw siya sa random places na parang social anxiety is not a problem. Ang peg ni ate. Na feeling ko ay kaya ko rin yun. So yan, buksan na natin ang ating maleta because this is the time of the year once again. Alam mo naman,
ano kasi guys, second World Major Marathon ni Jello at syempre kaming buong pamilyang Bartolome ay magsusupport sa aking asawa. So, sa mga hindi nyo pa alam bakit tayo nagagawa ng vlog na ito, tayo ay nagpe-prepare before tayo mag-fly. We'll be in Japan from February 23 hanggang March 7. Magsasapporo muna tayo before mag-marathon si Jello, kaya sulit naman yung punta natin sa Japan. This is not the most affordable flight. Parang this is the most expensive flight that we got for Japan. Pero yun nga, kasi magsasapporo tayo direct. So, sa next episode, makikita nyo na yan. Ngayon tayo ay mag-impake muna. Okay, ito pala, nandito pala to blazer ko na to, pang trabaho ko to, hinahanap ko siya. Kasi nung pinalod, ang ginagawa pala namin guys, meron kaming washing sa may unit namin. Pero, kapag kami ay nag-travel, pinapalaundry na namin siya right after our flight para hindi nagtatambak. So, ang ginawa ni Jello the last time, dahil nga busy ako, dire-diretso akong weddings pag uwi namin from South Korea, nilagay niya ulit sa maleta yung mga nalabhan na. So, yan. Yung mga OOTD ko, guys, parang may mga ginagawa akong transition ng mga OOTD, pero hindi ko na siya napopost or kasi paulit-ulit lang rin naman. So, ako, I highly suggest that you get winter clothes na quality. Like, for example, this one. Ay, hindi ko na to. Yung isa kong white na puffer. Guys, 4 years straight ko na siyang ginagamit kung napapansin nyo. Pero ang dami pa rin nagtatanong kung saan ko yung nabili. Tingnan nyo pati yung pajama ko. Pati yung pajama ko nandito. So, yan. Ito, used ones ko lang to guys. Ginamit ko to nung nag-Paris kami. Ngayon ay gagamitin natin ulit kasi nag-cherry blossom na. Parang as early as February. Ngayon, February 50, ano ba ngayon? 18, nakikita ko may mga nag-winter weather update na may cherry blossoms na sa Tokyo. Ayan. So, yun guys. May mga mag-uulit-ulit. Tapos, yun naman, naku, sikip na yata niya mga B. Kasi naman, lakas kumain. So, guys, sa mga dahil nga sumisikip ang ilan sa ating mga winter clothes kung gusto nyong i-buy, kasi nga nagpo-post ako, meron akong Pre-Love by Yabut Joyce Ann. Carry pa naman to. Ayan. Pero, parang bawal ka na kumain. Tsaka, heat tech ko siguro dito, sobrang nipis lang. Ganda kasi, look ko. Diba? I love it. Yan, dali natin to. Yung itsura niya. So, kung gusto nyo na rin siyang i-buy, kung nasa XS to small kayo, hindi lang nakakaganda yung panloob kong pambahay, no? XS to small kayo, comment nyo lang. Wow! Comment pink, yours na to. Mura lang guys, binibenta ko yung mga ganito ko, parang may 99 pesos, 250 pesos, 400 pesos. So, yan. After namin gamitin to, for sure, nandun na yan sa pre-love ko. Ganda niyan. Also guys, another helpful tip is that you pack yung mga gamit nyo sa mga ganito, packing cubes. Meron ako dito. Nahanap ko nga nasa yung isa, yung mas malaki. Pero this is from SMB Travel, guys. Niregalo nila to ng Pasko. Yung pinagkuha na namin na travel agency nung kami ay nag-Europe, guys. At nakakatuwa kasi yan, nakakalala sila to give. Binayaran naman namin yung trip na yun. Ayun lang, kakatuwa lang. Siguro kasi nagtan tayo sa kanila. And I highly recommend sila. May mga nag-message sa akin na, Joyce, nag-book ako ng SMB dahil nirecommend mo siya. So, nakaka-happy naman yun. Ayan, ito pa pala yung mga clothes ko. Okay? So, yun nga guys, I'll be packing this and I'll show you later. Finally, ang aking New York sweatshirt. 1 year na siya at hindi pa siya nasuot. Yan, meron akong skirt. Skirt naman yan. Skirt that I got from Uniqlo. Yan, parang kailangan ko pa siyang plancha. So, this is one of our OOTDs. Yan, kasi kita ko parang may days na hindi super lamig na sa Tokyo. Baka carry ko na to.
Love it. Meron akong ganitong puffer, guys. What do you think? Ang iksi ko kasi, guys, no? Ang ganda nito kapag matangkad girly ka. Pero, yan. Ano rin kasi ito ng lamig. So, let's see. Dadalhin ko ba? Ang dami ko na naman dala. For the over baggage ka na naman, girl. Guys, ito ang aking brown jacket. Nakita nyo na to sa ating Korea na travel. Ang ganda nyo. Guys, alam nyo ba, kamukha niya yung sa Zara, no? Pero nabili ko lang to sa TikTok shop around 1,500. Ang ganda. Tingnan natin. Dadalhin ko ba? Yes or no? Siyempre, pag nag-comment kayo, guys, sana nadala ko siya kung yes ang sagot ninyo. Kasi, sure, nasa may Tokyo na tayo niyan. Ay, nasa Sapporo na tayo niyan. Isa pa to, dadalhin natin to ang ating fleece jacket. I got from Uniqlo as well. Sa kids to, guys. Parang size 16 to, the biggest for kids. Yan, kasi mas nakakamura. Hacks yan. Kung kakasya sa inyo, go for it. Alam nyo ba, guys, laging tinatanong ni Jello, bakit baka aalis tayo, kailangan i-fashion show mo pa ang iyong mga damit. Kasi syempre, guys, para alam mo, kung bagay-bagay ba yung mga pinagtiterno-terno mo, ang sarap nito sa pakiramdam. So, ayan, ito yung mga susuot natin na layers para kapag nasa Tokyo tayo na hindi na ganun kalamig. Guys, saka nga pala, hindi na ako masyadong magto-turtleneck sa trip na to kasi ang laki pala ng mukha ko talaga sa vlog, lalo na pag na-turtleneck. Talaga naman, bilog na bilog siya, no? Kapag TV pala, pasensya na kayo kung puro mukha. Literal pala yung mga nagko-comment dati, Joyce, puro mukha. Kasi naman talaga yung mukha natin ay talaga namang parang lalabas na sa screen. Sa laki, pasensya na kayo. Maiksi lang rin yung kamay ko. So, ito na yung pinakamalayo na carry natin. So, yan, sana ay lumiit-liit naman ang mukha natin this time. So, yan. Ay, Diyos ko, ma-over baggage na naman tayo. Ang maganda dito, guys, we'll be flying again via PAL. So, for Japan, 23 kilos ang pwede naming dalhin. Pero, going there, hinay-hinay lang tayo sa dala ng bagahe. Kasi nga, guys, we'll be flying domestic sa Sapporo to Tokyo. Help me, Lord. Paano ko na naman hindi dadalhin ang buong bahay? Comment down below kung isa ka sa talaga namang hindi light packer like me. Okay? Diyos ko. Isang maleta pa lang yan. May mga maleta pa sa loob dito na bubuksan ko. Good luck. Okay, guys. Let's pump it up na ating... Ito, guys. Pinagsama-sama ko para hindi ako nahihirapan. All the coats and jackets, sweater, nandito sa isang lalagyanan ng plastic. Meron din ako yung mas makakapal na jackets ko nasa baba na unit na kanina pinako na siya. So, sa mga hindi pa may alam paano kayo makakapag-pack ng masisiksik ang mga gamit nyo, especially when it's winter, guys, go get, ayan, sa mga may hindi pa alam, guys, vacuum bags are your best friend. So, bumili rin ako, may pump siyang kasama. So, ganito ang mangyayari. Pump it up. Okay, then i-seal nyo siya. Ito-twist nyo lang naman ito. Ayan, kita nyo ba? Twist nyo lang siya. So, ganyan na siya. Napa-flatten na. Pwede mo pang mas flat yan, guys. So, before, yung ginagamit ko, guys, yung pump talaga ng alam mo yung panlobo. Ngayon, guys, good thing may maganto ng pump. May mga nakikita rin ako bagong vacuum bags ngayon na you don't need to bring yung mga kasi minsan baka hindi kayo makakuha nito or maiwanan nyo or walang source of kuryente. May iba din na mga vacuum bags, guys, na tinitwist lang tapos tumalabas na yung air. So, hahanapin ko rin yan and I'll share it with you. Lagay na lang natin sa mga link dito. So, ito. Next naman, ipasok na natin sa maleta yung mga pwede na natin ipasok. Tara, let's. Grabe tong maleta ko na to, guys. Nabili ko to back in 2021 yata. Yung first Japan natin after the pandemic. Sobrang sulit niya, guys. Nakailang bansa na siya, literal. Simula 2021 hanggang ngayon, it's 2026. World Traveler ang tatak nito. Itong specific yata na maleta na ito ay wala na siya. Pero matibay siya, in fairness. I have it in large and yung cabin. So, ganito. Paano natin pinakang ating mga gamit? So, guys,
Di ba, meron akong mga packing cubes kanina. I'll also share with you. Kasi ito, guys, yung niregalo sa akin, maganda yung makapal siya. Di ba? Familiar siya. Ito yung mga nabibili nyo sa mga, mga shopping apps natin. Pero hindi yung katulad nung nabibili natin na mumurahin na wear and tear. Ako, guys, I suggest you get high quality packing cubes na. Bakit? Kasi bumibili ako ng mga mura, like 6-in-1, 7-in-1 na mga 200, 250 lang. Pero guys, isang gamitan lang sila sa akin. So, ito, high quality siya. Let's check kung anong marirecommend ko sa inyo. So, ayan, meron akong 3. So, ganito ko siya pinapack, guys, para, alam nyo naman yan, hotels in Japan are so tiny. Like, may 11 square. Yung first hotel yata namin, it's around 12 square meters. Hindi kami nakapag-family room, so 2 kwarto. Kasi nga, guys, we'll be traveling family. The Bartolomés are going out and about. So, guys, ganito ko siya pinapack. First, ito, nandito lahat sa biggest na cube ko, all the heat techs. So, kanina nagko-contemplate pa ako, guys. Sabi ko, shucks, ano bang weather? Kasi nga, di ba, nanggaling na tayo sa Korea weather. And ang naging, ang naging proseso, especially when it's negative. Kasi umabot tayo na hanggang negative 14 yata doon, no? So, meron akong heat tech na 2 sa taas, tapos 2 heat tech sa pambaba. Guys, sabi ko, baka mag-overpack na naman ako kasi the last time nag-overpack ako ng damit, and alam niyo naman yan kapag Japan, alam mo na yun, di ba? Japan, kahit ayaw mo mag-shopping, makapa-shopping ka, pero guys, please, sana naman, wag naman tayo matag na yung, alam mo yun, shopping, ewan ko ba, na-enjoy nyo ba yung mag-shop natin? Comment down below, or let me know, help your girl, na Joyce, okay na, mamasyal na lang tayo this time. Mas okay sa akin yun. Kasi, alam mo yun, hindi tayo bili natin to, yung ganyan. Parang ako, okay na tayong namamasyal lang. Kailangan natin ng ganong help sa inyo. Pero kung gusto nyo talaga mag-shopping, tingnan natin. So, again, ito, lahat ng heat tech ko nandito. So, nagdala ako ng extra warm na heat tech dahil nga it's still winter time. We're going to Sapporo. Nagsusnow pa, nakita ko sa mga days na nandun kami ay magsusnow talaga, as may snowfall siya. So, meron ako dito na 5 extra warm, tapos meron akong 2 na hindi. Gusto ko pang iwanan yung isa kong puti, kasi parang meron akong 4 na black, and then 2 puti, at 3 puti yata, guys. Sabi ko, mamaya, baka pagdating ko doon, dapat dinala mo, kasi nga maglalaba-laba tayo, dahil nga, we'll be there for 2 weeks. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13 days. 2 weeks tayo doon. So, ang una nating packing cube ay all heat tech. Next naman na packing cube natin, yung smallest, ay ang aking mga loungewear or ang aking mga pajama. Ako, guys, mahilig talaga ako sa pajama. So, namili tayo sa Bangkok. Ayun, sa Bangkok nga sabi ko, bakit isa yung binili ko? Pajama. Pero dahil nga sa mga nakapanood na vlog natin sa Japan, no, meron silang mga robe. Pero kasi sa next half, when we go to Tokyo, 1 room na lang kaming family. So, hindi man ako pwedeng parub-rub lang doon. So, nagdala ko ng ating mga pajama. And then, next naman, dito naman ang aking mga undergarment. So, yun ang hack, guys. I-organize nyo ang mga gamit nyo. Ako nga may mga ginagawa pa. Kunyari, day 1. Or like, itong set of clothes na to. Ngayon nga, hindi na ako hindi na ako nag-picture-picture sa isip ko na lang. Pero guys, kung talagang kayo ay type A traveler or like yung very organized, what you can do para hindi kayo malito, pwede kayong kunyari ito, day 1 and 2, OOTD. Or kaya, i-picturean nyo. Diba, for example, nisukat nyo yung damit. Picturean nyo para alam nyo na, ito yung set ng bagay na damit. Ganon, ginagawa ko yun, guys. Day 1 and 2, 3 and 4. Kasi nga, kapag katulad nito, kapag yung mga damit ninyo ay nilagay nyo na dito, hindi na kayo magbubukas at magpa-pump ulit ng vacuum. Yun siya. So, ako ang ginawa ko, lahat ito, pang Tokyo na ito yung mga maninipis ko ng damit. So, hindi ko to bubuksan up until dumating tayo ng Tokyo. Yun nga, guys. Kasi nga, magsisave tayo ng space. So, may mga gamit ako na nasa baba na unit.
Tapos ito, may mga things ako dito na kailangan pang planchahin. So, hindi ko pa siya nilagay sa mga vacuum seal. So, basically, ganyan siya. Ganyan, guys. Okay na may mga packing cubes kayo. Tapos, i-vacuum nyo yan. Isang maleta namin, 23 kilograms. I think, ilagay na lang natin dito, either 7 or 10 kilograms naman ang hand carry kapag sapal. Okay? So, yun lang naman. Sana may mga natutunan kayo. Anong mga tips natin kapag kayo ay magpapack during winter time? Pag winter, guys, always check. Baka may mga nagtatanong, Joyce, bakit ang OA? Kapag ka nagta-travel ka, lagi kang nagwe-weather update. Bakit? Those, updates are for the type A travelers, guys. Kung gusto mong malaman ano ba yung mga taang pananamit. Kasi nga, guys, mag-reminisce lang tayo. Ang unang winter ko was in 2015 yata or 2016 in Korea, guys. Alam mo yun, OOTD, coat, ganyan. Hindi ko pa alam yung heat tech or yung heat technology na damit. So, yun guys, tiis lamig ka lang na di pala dapat ganon. Wear proper clothes when in countries na may winter. So, kung napansin nyo, nung tayo ay nag-Korea sa last travel natin, hindi ako nahirapan or hindi ako super kaduper nilamig kasi nag-bring tayo ng proper clothes. So, mag-heat tech kayo, may extra warm na heat tech kasi nga minsan baka nagtitipid tayo, no? 990 yung regular heat tech, tapos parang 1.5 yung extra warm. Guys, may technology talaga siya. So, you need to invest. Sabi nga nila, no, may mga nakikita ko na meme ngayon. Hindi ka pa umaalis ng Pilipinas, nakaka-minimum 30K ka na sa mga damit. Pero yun nga, lagi ko sinasabi sa inyo, lagi niyong kukomputin, mas mahal man siya, pero yung quality is magagamit mo. Like, for example, ito ang hand carry ko, favorite ko to, alam niyo na yan. Ito ay binili ko sa Uniqlo. Parang siguro nasa around 4,000, 5,000 ito. Pero guys, ilang winter ko nang nakasama ito. Japan, sa Europe natin, sa US natin, Korea, tapos Japan ulit. Isama na natin to. So, kukumputin mo lang siya. 5,000 divided by 5 taon. 365, kunyari, sabihin mo lang 30 days times 5, o diba? Ganon natin siya kinocompute. Hindi yung bibili ka ng one-time use na mumurahin, tapos yun. Like, for example, yun yung mga nilalagay ko sa pre-love ko ngayon. Kasi nga, kunyari magbili ka ng very printed na clothes, tapos parang hindi mo na siya ulit gustong gamitin. So, sayang. At least itong mga 4,000 worth, 5,000 worth. Yung iba nga guys, nag-i-invest pa sila sa mga winter wear na North Face, ganyan, mga 17,000 siya. Kasi nga guys, yung technology din nun, mga ROI mo siya, lalo na kung lagi kang nasa winter. So, yung mga nakikita ko nasa Korea, bumibili talaga sila ng mga wool na yung loob ng coats na minsan nagre-range siya ng mga 40,000, 50,000. Pero kung talaga namang lagi kang nasa winter na country, sulit yun. So, yun lang. Ang point natin is, bumili kayo kahit saan man. Bibili kayo ng gadgets, kung mga ROI nyo talaga siya, lagi nyo gagamitin, money generating siya. Kapag bibili kayo ng mga damit, like now, lalo na tayo trentahin, at nakita nyo, tulad nito, bakit ko kayo sinama dito? It's because maliit lang yung unit namin, lalo na kapag naka-condo kayo. Unit namin sa babae, saan talaga kami nakatira. Yung mga clothes pa lang na pang everyday, hindi na siya kasha. So, nandito lahat ng winter clothes natin. So, you need to be minimalist. Yun ang tinuturo rin sa atin kapag maliit ang space natin. 'Di ba? Konti lang ang lilinisin at minimalist. Dapat kasya lang sa lahat ng mga storage. Kasi ako, guys, eyesore sa akin yung maraming gamit sa paligid. Gusto ko nakatago sila. So, lagi maraming storage yung mga tirahan namin. Ganon siya. Minimalist life siya. Alam ko, marami tayong mag-shopping. Pero, ngayon, tinatry na natin na ginagamit talaga yung mga mask. Kasi kung tigyawat ako. Ang dami natin pinamili na skincare from Korea, no? Knowing na sensitive ang skin natin. Tayo po ay talaga naman. Yan, tinry natin. You'll never know unless you try. Diba? Kahit saan yan sa bagay. Sa trabaho, sa travel, sa buhay, sa love life, hindi mo malalaman kung hindi mo itatry. Ba tayo nakaabot sa ganun? Ang layo na natin. Pero yun nga, yun ang sinasabi ko, yung mga natutunan ko ngayong trentahin na tayo, invest kayo guys sa memories. Kasi, pera, pwede natin siyang kitain, hindi madaling kumita ng pera sa Pilipinas, lalo na kung legal, no?
Pero guys, alam mo yun, yung memories talaga, forever siya tatak siya sa inyo na, nakarating ako doon, nakapunta ako doon. Iba yung feeling, iba yung mga nakain ko. Kasi yun nga, invest sa memories, lalo na with your loved ones. Kaya sobrang special din ng travel natin na coming this February to March because it's with family. First time makaka-travel nila Mommy and Angel sa snow. So, yan yung mga memories natin, core memories natin with the family. Next, na natutunan ko now that I'm in my 30s, invest in quality na gamit, guys. So, magagamit mo siya over and over. Like, for example, itong pambahay ko. Dati pang alis ko to. Uniqlo siya na shirt. Siguro 500 pesos ito. Medyo naghihimul-mul na siya. Pero, quality-wise, masarap pa rin siya sa pakiramdam. Ano pa to? Pre-pandemic ko pa damit to, 2019 ko pa yata binili. So, di ba? Everyday mo pa rin siya nagagamit. So, yun, kasi nga, hindi madaling kumita ng pera. Invest on things, memories na makikip mo forever, for a long time. Ano pa? Yun lang naman. Minimalist life. Maging kontenta tayo sa buhay. Maging happy lang and healthy. So, kung nakita nyo, tayo ay nag-workout kasi nga for a healthy body. Yun nga. Kasi nga, iniisip ko lagi, bakit ba kailangan mag-workout? Kasi kanina, guys, nung nag-workout tayo, ang sakit, ang bigat ko. Parang, pag nasa bahay kasi ako, guys, hindi ako nag-work from home. Hindi siya nag-work sa akin. Pag nasa bahay ako, yung katawan ko talaga, autopilot siya na pahinga dito. Kaya nga, buti nandito ako sa Nami Spot ngayon. Kasi nga, parang studio ko rito, dito ako nag-vlog. Ayun, naka-work mode yung katawan ko. Pero kanina, sa unit namin, talaga, sarap matulog. Kasi si Aki, ang sarap din matulog. So, yan, invest on your health. Mag-workout tayo. At yun lang ang mapapamana ko. Like, for example, kay Jello. Kasi nga, guys, kahit magtrabaho tayo ng todo. Pero kung ang katawan naman natin ang babawi sa atin, guys, kahit gano'ng karami kang pera, ang dami ko nang narinig na ganyang kwento. Sobrang dami nilang pinag-ipunan, dami nilang pera, pero kapag health na talaga ang tumama sa'yo, kaya in a snap, maubos lahat ng mga pera. So, ako, guys, ang matutulong ko na lang sa asawa ko, like kay Jello, diba? Alam niyo naman yan, 50-50 kami kaya ito ang travel, pero mostly, siya talaga nagpo-provide sa amin. Ang may bibigay ko na lang sa kanya is ang peace of mind na hindi ako magkakasakit. Yun ang goal natin at para sa future family natin. So, yun. Ang dami ko nang sinabi, nasabi ko na rin naman na tayo ay nagbe-breakout ngayon. So, tomorrow, I'll be going with you guys. Isa sa mga pinakamagastos na bagay kapag tayo ay magta-travel. Magpapa-hair tayo, magpapa-facial tayo tomorrow. Ewan ko kung aabot pa ba ang nails bago tayo magtrabaho towards the weekend before we head to Japan. Ang dami ko na sinabi. Sana marami kayo natututunan. Ito, ako, sinasama kayo kapag tayo ay walang travel. So, yan lang. See you again tomorrow. Hey guys! It's the next day. So, for today guys, makikita nyo bare face ang ating mukha because we're heading to Belo, Shangri-La to have our facial. Yung pinaka-basic facial lang. Because guys, napansin ko nagbe-breakout ako, especially here. Hindi ko alam kung sa pagtutoothbrush ba yun and all. So, kailangan na natin ng tulong ng cleaning ng ating mukha. So, samahan nyo ako. Isa ito sa mga bagay na ginagawa natin kapag self-love time at kapag aalis tayo. Yan. Bukod sa pagbili ng mga winter wear, isa sa mga pinakamagastos na part ng pag-aalis, guys, kung kayo ay high maintenance para magkaroon ng low maintenance life, gets nyo ba? Para maintain in the long run, yun, nagpapa-facial tayo, and then right after my appointment sa Belo Shangri-La, we'll be heading to Asta naman, Arcovia, to get our haircut and magpa-touch up tayo ng hair color. So, ang daming ganap. Hindi ko alam kung yung nails ay aabot pa, pero abangan, if not, wala. Hindi na natin makontrol yon. So, tara, drive muna tayo. It's Wednesday today. Wednesday today, February 18. Wednesday, 3:30 ngayon. At ang traffic, hindi ko alam kung bakit ganito ka-traffic dito sa C5. Baka labasan ng truck. Hindi ko alam. Na-move kasi an hour later yung aking appointment. So, ayan. On time pa rin naman tayong darating. So, tara, let's punta muna tayo ng Shangri-La. Grabe talaga ang traffic sa Pilipinas, guys. Kailan ba ito aayos? Guys, alam nyo ba,
1 kilometer away lang, oh. 1 kilometer away lang. Sobrang namumula. Sa ibang bansa, guys, ang 1 kilometer na drive ay 2 minutes lang. Dito ay 9. Kundi tiis na lang, tara. And we are here. Magpa-park na lang tayo, guys. Alam nyo ba, isa sa mga mall na gusto kong pinupuntahan ay ang Shangri-La. Kapag gusto mo lang mag-chill-chill, cafe-cafe ka, and wala masyadong tao. Wow! Did you know? Yan, chika ko lang. Magandang mag-shopping dito. Kung mga bago lang kayo pupunta ng Manila. Yun, kasi may mga iba tayong viewers. Hindi naman sila dito sa Manila nakatira. Sa mga OFW. Yan guys, kung gusto nyo lang ng tahimik, may mga masarap na kainan. Ito siya. So, Shangri-La tayo. Mag-park lang tayo kasi ang Belo ay nasa 5th floor. Hindi ko lang sure kung maisama ko kayong mag-vlog, pero later guys, abangan niyo. I'll be sharing with you kung magkano ba. Kasi minsan parang may mga nai-intimidate na, Belo, dahil nga may pangalan, mahal. Guys, ano siya, justifiable naman yung presyo niya ng facial niya. I started my facial with Belo in 2017 yata. Nag-start siya ng 1,200 per session. Later tingnan natin kasi nga parang one year na yata ako hindi nakapagpa-facial dito kasi nga may mga collaborations tayo ng facial the past year. So yan, tara, dito na tayo sa Shang. Sa taas tayo mag-park. Yan, ang dali lang guys mag-park today kasi nga yung mga tao hindi naman malling time since it's Wednesday. Pababa na tayo. Ayun, andun ang Belo. Hindi ko lang alam kung makapag-vlog tayo, pero paalam natin sa gumagawa sa ano. Guys, and we are back. Driving na naman tayo. Heading back to Arcovia. Magpapa-hair color naman ako. So, let me share with you the experience kapag magpapa-facial kayo. So, Joyce, is it a must na magpa-facial ka? Guys, I think facial is like your self-care, your hygiene when it comes to sa face. Kasi guys, yun nga, ako very sensitive talaga yung skin ko. Kaya hindi ko rin alam yung best na skincare to use. Ako ngayon na ginagamit ko aloe vera. Pero kapag nire-research ko siya, hindi pala siya like light moisturizer siya. Pero hiyang kasi ako doon. Tapos yung soap ko na ginagamit, Belo din siya for the longest time. Glycolic naman siya na soap, yun ang ginagamit ko. Pero I think, kasi ginagamit ko na yun since 2017. In time din, no, syempre mag-iiba din naman yung concerns ng skin natin. So, I need to consult again with the doctor. So, yan. Pero nagpa-facial tayo, guys. Ayan, ganun tayo ka-close. Walang ang face ko, bare face siya. Ditong side na lang tayo kasi medyo tolerable yung dito. So, pain level guys, kasi hindi ko na napakita yung parts na piniprick yung face ko kasi guys, ang sakit niya. Tagal ko na rin pala hindi nakabalik, parang one whole 2025 hindi daw ako nakapunta to get my facial kasi siguro nga may mga collaboration tayo. Pero yun nga, babalik ka pa rin talaga sa sanay kang gumagawa sa'yo. So yun guys, pain level, hindi ko rin kasi masabi yung pain tolerance ko, hindi yata siya mataas. Mga 6 out of 10 yung sakit, especially when it comes to nose. Tapos ang maganda kasi sa Belo guys, ito na, price reveal tayo, 'di ba? Nakwento ko kanina, dati in 2017 nag-start ako nagpapa-facial sa Belo ng 1,200. Ngayon guys, hindi yung glycolic kasi sabi nung gumagawa sa akin, ma'am, yung ginagawa mo sa face mo ngayon tsaka yung parang next na facial nun, magka-presyo na sila kasi parang at par yung mga presyo. So, ang ating facial ngayon, parang hindi siya yung pinaka-basic pero yun din yung presyo ng basic na ginagawa ko dati. It's already at 3,000 per session. So, mahal ba siya?
Kasi subjective ang mahal, ano, kasi kung kunyari ako 1 year akong hindi nakapunta, I think divided by natin siya sa 12, mura na rin naman siya. So prevention is key talaga. Kailan pa tayo babalik kung kailan talaga nag-breakout na tayo. So sa may concern naman sa face ko ngayon, I think 3,000 is fair na, kasi nga ang maganda sa Belo, guys, ano, 'di ba, ki-clean yung face. Sa ibang mga facial clinics, guys, kapag iba yung presyo ng facial, iba yung presyo kapag parang yung ginawa kanina, kita nyo parang may red light na ginawa, iba pa yung presyo nun. Tapos in-inject kasi yung mga may pimples ako. TMI ha, guys, skip nyo tong part na to kung hindi kayo mahilig sa facial, very ay hindi kayo mas nakikita ang ganito ang face natin today. Naku, sa TV pa naman kayo nanunood. Lalaki. Ano to, very raw. So yun, guys, kasi sa iba nung way back ha, alam ko per injection ng pimple is 500 na, tatlo yung pimple ko dyan. So i-inject siya, di ba, parang 1.5 na rin yun, yung cleaning pa and all. Tsaka ang service ng Belo, very ano rin talaga siya. Di ba nagpagawa tayo sa Korea, guys? Parang ganong level siya. Kung dito sa Pilipinas, yan ang marirecommend ko. Go to Belo. Hindi tayo dahil branded siya. Nakatry na ako ng ibang mga skin clinics din. I'll be giving you saan yung talagang budget friendly. Yan talaga, dyan kasi ako hiyang since 2017, dyan ako nagpapagawa. May balak akong magpa-botox, guys. Ito pala, chika ko na rin dahil nasa self-love and self-care na tayo, dahil nasa trentahin na tayo. Napapansin nyo rin kasi, diba, pag nagvo-vlog ako, ayan o, may mga linya na ako sa noo, tsaka may linya na ako dyan sa eyes. Kung na, ano na naman tayo ngayon, nasa modern generation naman na tayo, and syempre, ang gusto naman natin is presentable tayo. Okay bang magpa-botox, guys, or long term ba hindi maganda ang effect niya? So let me know kung na-try nyo na kung i-go ba natin or no, kasi if ever ipapacheck ko na rin yan sa next consultation ko. Tapos, guys, ibabalik ko na rin ito kasi nga parang ano to part of hygiene. Papaklining ka ng ngipin, papaklining ka ng mukha. I'll do it kung hindi man monthly, every other month ko siya gagawin, kasi guys, ito yung mukhang peg ko ulit. Yung face ko nung 2020, guys, 2020 ba? 2021, guys, like bonbon ako nasa Belo, kasi ngayon yung mga panahon na talaga namang strong, independent woman, wala pa si Jello noon, self-love talaga, so monthly talaga, Belo ako, tapos Monday and evening talaga namang workout ako, yoga sa gabi, sobrang hydrate ng tubig. So ito ang mukha na i-goal natin ulit, kasi nung nakita ko, hindi ko na siya ulit na-achieve. Talaga siya, like tulog ng maaga, yan ang hindi ko na magawa ngayon. Dati 10 PM latest ko ng tulog yan. Tapos drink ng water at Belo every month. Yan ang na-achieve natin na face. So yan, ngayon mag-drive muna tayo on traffic na, kasi nga inabutan na tayo ng oras ng pauwi ng mga nagtatrabaho, no? It's already 5:13 now. Pabalik na ako sa area natin. May schedule ako ng 6 PM para naman magpagupit tayo and magpapa-hair color tayo. If maaga-aga akong dumating before my appointment, I'll go muna to Lander. Sama ko kayo. Bibili lang ako ng shampoo. And yon, may mga bibilin lang ako. Hindi ko pala siya nabili kanina nung nagpunta kami ng grocery. So, see you guys later. Drive muna ako. Okay guys, i-chika ko lang sa inyo. Syempre, part of adulting, tayo ay nagpapagas ng sasakyan. Alam nyo ba na ito ang isa sa mga pinakamasakit na nangyari nung wala na ako sa corporate, guys? Ano na pala ako? 1 year na akong wala sa corporate. It's February 18. Ang last day ko last year was February 15. So, ayan, isa sa mga pinakamasakit ay ang pagpapagasolina, lalo na itong sasakyan na ito. Well, matipid siya, pero ang laki ng tangke niya. Good thing, guys, hashtag not sponsor dito sa Landers, guys. May mga coupons sila kapag nakaka 4,000 and above ka na grocery, which nag-grocery naman talaga tayo, no? Diesel ngayon, February 18 is at 62.59 per liter. Kapag may coupon ka at Landers card, yun guys, may 4 pesos kang discount. So, yan. Yun lang, ma-share ko lang sa adulting, no? Ang dami ng inflation, ang di nilang dumadagdag ay ang sweldo ng mga mamayang Pilipino. Na, guys, alam nyo ba, isa sa mga hilig kong panoorin are documentaries ni Cara David. Meron si Chewy Show ngayon na nilabas. Hong Kong naman nun. Ang ganda nun, guys. Panoorin nyo siya. So, yan. Magbayad muna tayo.
Ayan, going back, anong gusto nating sabihin, guys? Yun, may documentary si Chewy Show, guys. Di ba, kung kilala nyo siya, more on food. Siya kasi yung pinapanood ko na Filipino na food vlog. Pero for that episode, guys, nag-post siya about sa life ng Filipinos, mga domestic helpers, OFWs natin in Hong Kong. Ang ganda nun, guys. Try nyong panoorin. So, yun, guys. Ang ganda rin, no, na may mga nagvo-vlog ng social, experiences, yung mga ganyan, especially mga OFWs. Ano lang namang gusto kong sabihin, no? Like, for example, yung usual kong ginagawa na facial, guys, yun nga, it's part of my self-care. Iba-iba tayo ng self-care. Dati, guys, 1,200. After ilang years, 3,000 na siya. That's more than what? 100% ng pagtaas, no? Hindi lang nagdoble, sobra pa. So, alam mo yon, tumataas ang bilihin sa Pilipinas pero hindi sumusunod ang sweldo ng mamamayang Pilipino. Bakit naman tayo ganun? Umabot na tayo sa ganitong topic. Yun lang, na-realize ko lang kasi, like for example, yung mga ganitong araw, no? Groceries, ang taas na niya. So, malay mo, one day, kasi nga, as a comm student, no, hilig natin manood ng documentaries at na-enlighten lang ako sa ganong tipo ng vlog. So, if gusto nyo, kung mahilig din kayo sa mga ganyan, bakit hindi tayo gumawa ng mga ganong klase na vlog, no? More than the travel. Tingnan talaga natin yung culture ng mga pupuntahan natin for this year. Hindi lang sa pagkain, kamusta ba ang economy nila and all. Parang ang ganda nun. Tsaka, basta, na ano talaga ako, na-inspire ako sa vlog na yon. Grabe guys, may mga documentaries ako ni Cara David na napanood. Alam nyo ba na merong pamilya sa Sarangani yata yun, guys, na isang beses lang sila sa isang taon makakain ng meat. Puro sila kamote or kamoteng kahoy every day kasi nga nasa bundok sila and wala silang source of diba, nagbabak pa ako parking. Pagagalitan nyo na naman ako na nag-vlog ng nagpa-park. Don't worry guys, naman tayo, safe tayo. So yun lang, minsan natutorn ako, ganun din ba kayo? Syempre, gusto natin ng komportableng buhay, pero end of the day, pag naisip mo, ang dami na hindi nakaka-experience pa lang kumain ng kanin araw-araw. Minsan tayo, pagkain mo ng kumain, hindi na natin siya inuubos, pero yung ibang tao, kumaiyak pa ako, may mga iba palang tao na hindi nakakakain ng bigas, ng kanin sa isang araw. Yung mga ganon. So, anong sinasabi natin dito? Na be grateful sa buhay na meron tayo. Minsan, parang meron sa atin na hindi masaya sa kung saan ka ngayon, pero like for example sa trabaho, once mong pinag-pray yan ngayon na nandyan ka, nahihirapan ka ngayon, hindi naman laging mahirap ang buhay, lumilipas yan. So, I'm always rooting for you guys. Sana lahat tayo ay maka-experience ng komportableng buhay. Gumawa lang tayo ng tama at nakikita naman yan sa taas. Yun lang, naalala ko lang pala kasi nga may mga araw guys kapag nandito lang ako sa Pilipinas, may days na sobrang productive tayo, alam niyo naman, para tayong kuratso sa trabaho. Pero guys, taking a rest or like humiga ka lang sa bahay is also productive. Paalala ko lang, don't be so hard on yourself guys. Take time to rest, huwag kakalimutan mag-exercise, lalo na hindi na tayo bumabata, kumain ng tama o minom ng maraming tubig. Yun lang, kanya-kanya tayo ng self-love. May self-love na kumakain ng masarap, may self-love na nagpa-pamper time, may self-love na natutulog all day, may self-love naman na nagta-travel. So kung ano man yan, okay lang yan, valid lahat ng mga ginagawa nyo, and yun lang. Mas gagawa tayo ng vlog with a purpose. Yun guys, mahilig talaga ako na ganito sa totoong buhay. Kung kakilala mo ako sa totoong buhay or nakakahalubilo mo ako before my office mates, yan, kapag may spare time talagang, kaya pag makikita nyo yung banner ko ngayon dito sa YouTube, no, parang haba na ng vlog na to, pero carry lang, nakalagay doon, wife, life, travel, and inspire. So, ito yung part na inspire. Kasi baka nakikita nyo, Joyce, puro naman pasarap ang ginagawa mo sa buhay. Yun guys, kaakibat naman ng mga ganitong comfort natin is yung mga araw na hindi nakikita,
na tayo ay nagtatrabaho. Like for example, when we travel, hindi naman puro sarap ang travel. Kaakibat niyan ay ang pagtatrabaho, aayusin mo yung mga videos, aaralin mo yung mga itinerary para din maganda rin na masundan nyo during your travel. So yun, so let's live a life with a purpose. Gumawa lang tayo ng mabuti dahil nakikita yan sa taas. End of the day, ano naman yan, pag akyat mo sa langit, kung doon ka nga pupunta talaga, ano yung mukhang ihaharap mo sa kanya. Yun lang, magpapakulay lang naman ako ng buhok. Ang dami ko sinabi. Yun lang, kasi sobrang grateful ko lang sa buhay. Like, minsan, ang mahal ng ganyan, ang mahal ng ganito, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng lahat. Sana lang is maging fair din one day ang buhay na ito. So, yun lang. Gumawa tayo ng mabuti, hard work and prayers for success. Okay, punta na tayo ngayon. Nandito na ako. Nakapark na tayo sa Arcovia area. Dito ako sa Azta Urban Salon. Nagpapakulay ng buhok. So, yan. Pakulay muna tayo para naman presentable ako sa inyo bago tayo magpunta ng Japan kasi ang baba na ng kulay natin. Okay? Later, I'll be sharing with you magkano ang haircut. Guys, alam nyo ba? Machika ko lang, kung makikita nyo, no, lagi akong shopping sa mga vlogs, which sana ay hindi tayo makilala sa ganun dahil kailangan natin mag-budget sa buhay dahil alam niyo naman tayo ay freelancer as a content creator, no? Yun lang, yung may mga ganitong bagay na mas makakamura ba ako pagka ganito, mas mura ba kapag roots lang ang gagawin o buong buhok, kasi may kirot din sa akin yung mga ganyan. Parang minsan wag na lang gawin, i-DIY ko na lang ba. So yon, ano lang talaga, balance ng buhay dahil bawat kinikita nating pera ay pinaghihirapan, 'di ba? Mas ramdam mo kapag galing talaga sa hirap mo. So, dami mong sinabi, girl. Yun lang, kung nakaka-relate kayo at may mga topic kayo na gustong pag-usapan natin, don't hesitate to comment down below, 'di ba? Para hindi lang puro travel tayo, mas makilala natin ang isa't isa. Kung mga trentahin din kayo na nakaka-relate sa inflation, 'di ba? Hindi sumasabay yung taas ng sweldo sa taas ng bilihin. Kaya ano tayo, hustle hard tayo, hindi lang isang trabaho, ang dami na talaga. Yun lang. It's 5:52 now. Punta na ako sa Asda dahil 6 o'clock ang appointment natin. Tara, let's! Yan guys, magpa-roots tayo ng hair natin today. Pa-haircut na rin tayo. And we are done with our hair, guys. Ayan na siya. Medyo oily and wala tayong makeup ngayon. Very bare face. So, nandito ako ngayon getting our dinner at Heaven's Barbecue. Dito ako sa Arcovia ngayon. So, yun lang guys. On our next vlog, I'll be seeing you sa ating malamig na weather ng Japan. Sa mga naghihintay na another travel vlog, eto na yun. Medyo nagpahinga lang tayo ng saglit. So, yun lang. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Follow all my social media accounts at Yahoo Toys Ann on Instagram and JY on TikTok. Yun, sana na-enjoy nyo ang vlog natin today. So, I'll see you on the next one. Bye!